So ito na mga kababayan, nako po mga kapatid, talagang masusunog dito si Tatay Digong nyo mga kababayan. Patungkol nga dito sa kanyang pinapakalat na fake news mga kapatid na di umano nilulustay ng Marcos administration itong gold reserve ng ating bansa. So ngayon mga kababayan, ididibang po natin si Tatay Digong nang naaayon mga kapatid sa kung ano ang sinasabi ng saligang batas ng Pilipinas. Pero bago ang lahat mga kababayan, One Talk PH nga pala mga kapatid, nagbabalik po para sa panibagong update. So ayon nga dito sa ating nasagap na balita mga kapatid, sabi dito, facts about gold reserve. No? So sa unang linya pa lang mga kababayan, sinabi na dito, the President of the Philippines does not have direct control over Bangko Sentral ng Pilipinas because the BSP is an independent constitutional body. Oh, 'yon ang sabi dito mga kababayan. So klarong-klaro dito mga kapatid na maling-mali si Tatay Digong nyo sa kanyang pinakalat na di umano ay nilulustay ng Marcos administration ang gold reserve ng ating bansa. Ito pa mga kababayan, sabi dito, why is BSP independent? Bakit daw independent ang BSP? No? According dito mga kapatid, sa number 1, the 1987 Philippines Constitution and Republic Act number 7653, the new Central Bank Act, ensures that the BSP operates independently to protect it from political interference. So sinasabi dito mga kababayan na ayon sa saligang batas ng ating bansa mga kapatid, ang Bangko Sentral po ay nag-ooperate independently, para maiwasan ang kahit anong political interference mga kapatid sa mga decision making na ginagawa ng Bangko Sentral. Sa madaling sabi mga kababayan, hindi po pwedeng diktahan ng kahit sinong political parties, even the president mga kapatid, ang mga desisyon na ginagawa ng Central Bank. Kasi nga mga kapatid, ayon sa saligang batas ng Pilipinas, independent body ang Central Bank mga kababayan. So how come nasabi ni former President Duterte na nilulustay ng Marcos administration ang gold reserve ng ating bansa? Kung ang sinasabi ng saligang batas na ang Central Bank ay hindi po pwedeng diktahan mga kababayan ng kahit sinong politiko, or kahit sinong political parties dyan. Diba? Paano mo nasabi Mr. Former President na nilustay ng Marcos administration ang gold reserve ng Pilipinas, wala ngang kapangyarihan ang presidente na diktahan ang Bangko Sentral dahil independent sila. 'Di ba? Saan mo kinuha yung pinagsasabi mo na nilustay ng Marcos administration ang gold reserve ng bansang Pilipinas? 'Di ba? Sabi pa dito mga kapatid sa number 2, the BSP Monetary Board makes financial decision without requiring approval from the President or Congress. Dito mga kababayan, sunog na po si Tatay Digong ninyo. Sabi dito, the BSP Monetary Board makes financial decision without requiring approval. Pwedeng mag-decision anytime ang Bangko Sentral, na hindi nagdidepende sa desisyon, ng Presidente at ng Congress. Kasi nga mga kapatid, independent body sila. 'Di ba? Paano nasabi ni Tatay Digong nyo? Paano nasabi ni Tatay Digong nyo na nilustay ng Marcos administration, yung gold reserve ng Pilipinas? Ang linaw-linaw ng pagkasabi dito. Ito po'y ayon sa saligang batas ng bansang Pilipinas. Ito ba, the BSP is independent to ensure that economic policies are based on technical and financial expertise, not political decision. Ang klaro-klaro na niyan mga kapatid. While the President appoints BSP officials, their decision remains autonomous. Autonomous mga kababayan, from direct presidential control. Di ba? Kahit si BBM pa ang pumili ng kung sino ilalagay niyang opisyal ng BSP, walang kapangyarihan si BBM na kontrolin niya yung tao na pinili niya na maging chairman ng BSP. Napakalinaw mga kababayan. Ito,
question and answer portion to mga kapatid. Ito yung madalas na tinatanong. At isa din to mga kababayan no, sa pinapangalandakan or iniingay or iniiyak ngayon ng mga DD sheets. Bakit daw nagbibenta ang BSP ng gold reserve na hindi ini-inform ang taong bayan? Bakit daw hindi transparent dito ang BSP? Ito ang sagot sa mga tanong ninyo. Makinig kayong mga DD sheets, no? Does the BSP need approval from the Filipino people before buying and selling gold? Oh, ito. Malaking sampal sa inyo to. No. The Bangko Sentral ng Pilipinas does not need direct approval from the Filipino people before buying or selling gold. Oh, the BSP operates as an independent central bank with the authority to manage the country's gold reserve and foreign exchange under Republic Act number 7653, the new Central Bank Act, and Republic Act number 11211, amendments to the Bangko Sentral Charter, no? Ang linaw mga kapatid. Hindi kailangan magpaalam ng Central Bank, no, sa taong bayan na oy, magbibenta kami ng ginto at mamimili kami ng ginto no? Kasi ayon sa mandato ng saligang batas ng Pilipinas, independent sila. Pwede silang magdesisyon anytime, no, kung ano ang gustong gawin nila, 'di ba? So, kayong mga DD sheets na nagpapakalat na naman diyan ng maling naratibo na bakit daw hindi nagpapaalam ang Central Bank sa taong bayan. Oh, ito ang sagot, no? Walang karapatan ang taong bayan na kontrolin ang BSP. Kung presidente nga at yung legislative franchise ng ating gobyerno, wala ngang karapatan, katayo pa kaya, 'di ba? Ganon kasimple intindihin to. At ayon po yan sa saligang batas. Ngayon kung may problema kayo dito, questionin nyo ang 1987 Constitution ng Bansang Pilipinas. Kasi yun yung nagbibigay ng kapangyarihan ng BSP na magdesisyon ng naaayon sa kanilang kagustuhan. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. Oh, ito pa sabi dito, why doesn't BSP need public approval? Number 1, mandated by law. Oh, ang linaw na niyan. Kaya hindi kailangan ng approval ng BSP sa kahit sinong mga Pilipino dyan o sa kahit sinong branch ng ating gobyerno dahil may sarili silang mandato, no? Ayon sa ating saligang batas. 'Di ba? The BSP Charter grants the central bank the power to buy and sell and manage gold reserves as part of its monetary policies and foreign reserve management. Klarong-klaro na mga kapatid, no? It does not require approval from Congress, the President, or the public before making such decision. Ang klaro niyan mga kababayan, no? Ngayon, kung duda kayo sa ating tinatalakay dito, basahin nyo, no, ang konstitusyon ng Pilipinas, no, para kayo mismo, no, ang makabasa nito, kayong mga DDS, no? Basahin nyo. Hamunin nyo si Tatay Digong nyo. Tatay Digong, basahin nga natin tong sinasabi ni Wantok PH, kung totoo ba to, nang kayo mismo ang makasaksi na ito talaga ang mandato ng batas, no, ng saligang batas ng Pilipinas sa BSP. Independent sila, hindi sila pwedeng impluwensyahan ng kahit sinong political parties dyan o kahit sinong presidente dyan, no? Sila ang magdidesisyon kung magbibenta sila, no, or mamimili sila ng ginto. Ganun lang kasimple yon. Number 2, professional and technical decision making. Decision on gold transactions are based on economic analysis, market conditions, and reserve management strategies. Public approval is not practical since the transaction often requires quick and strategic decision to maximize profit or manage risk. O ngayon mga DD sheets, no? Naintindihan nyo to? Sabi dito, public approval is not practical since these transactions often requires quick and strategic decision to maximize profit or manage risk. Kaya hindi po kailangan ng public approval mga kapatid. Kasi meron po dito mga tawag nito, mga eksperto, no, sa pagbebenta at pamimili ng ginto na kung saan sila po yung nakakakita mga kapatid kung ito ba yung tamang panahon para bumili tayo ng ginto, ito na ba yung tamang panahon para magbenta tayo, 'di ba? Sila yung mag-command, no, kung kailangan na ba nating mamili or magbenta ng ginto. May mga expert po, no, ang Central Bank mga kababayan, for the record lang po. Kaya hindi pwedeng ang taong bayan ang magdidesisyon yan.
Dahil may tamang oras sa pamimili at pagbibenta ng ginto. Kayong mga DD shits kayo, alam niyo ba kung kailan yung tamang oras? May sapat ba kayong kaalaman sa ganitong kalakaran, no? Sa pagbibenta at pamimili ng ginto? 'Di ba? Ang dami yung dinadaldal, pero ito, no? Ito ang katotohanan, mga kapatid. Number 3, BSP independence. Sabi dito, the BSP is independent from political influence. Tatay Digong, the BSP, no, is independent from political influence. Paano nyo po nasabi, Tatay Digong, na si Marcos ang nagbenta or nilustay ni Marcos ang gold reserve ng ating bansa? Independent from political influence, ensuring that gold transactions are made for economic stability rather than political interest. Sa madaling sabi, kahit si BBM pa nag-appoint, no, ng kanyang gagawing governor or chairman, ng BSP, hindi niya pwedeng diktahan ito na, in-appoint kita, no, magbenta ka nga ng ginto. Hindi pwedeng gawin ni BBM yun, mga kababayan, no? Dahil ayon sa saligang batas, walang kapangyarihan si President Marcos na diktahan ang BSP kung kailan magbebenta at mamimili ng ginto. Durog na durog si Tatay Digong nyo dito. Ito facts to, mga kabatid, facts po ito. Even the government cannot order the BSP to sell gold for national spending. Ito pa. Paano nyo ito ipapaliwanag? Number 4, transparency and accountability. Ngayon, mga kapatid, kung halimbawa, may pagmamalabis na ginawa itong chairman or governor ng BSP, dito sa pagbibenta at pamimili ng ginto, meron din po silang accountability, mga kababayan. At ito ang sabi dito. While the public does not vote on gold transaction, the BSP regularly reports its financial activities to Congress and the public through annual reports, monthly updates on gross international reserve or GIR, audits by the Commission on Audit or COA. If the BSP mismanaged reserves, it can be investigated and held accountable. So kung merong mismanagement na ginawa, ang opisyal ng BSP, mga kababayan, ito po yung time na kung saan pwede nang manghimasok ang Congress. Kasi nga, hinihingian din po sila, mga kapatid, ng report ng Congress, kung paano sila namili, yung mga ginagawa nilang pagbili at pagbibenta diyan, 'di ba? That's the time, mga kapatid, na merong kapangyarihan ang Congress. Sinasabi dito, mga kababayan, na Congress, hindi minention dito ang presidente. At hindi lang Congress, mga kapatid, pati ang COA, may kapangyarihan silang i-audit ang pinagagawa ng Bangko Sentral. Walang sinabi dito na ang presidente, 'di ba? Sa madaling sabi, mga kapatid, wala pong kinalaman ang presidente sa ginagawang buy and sell transaction ng BSP, Hindi po taliwas dun, mga kababayan, sa kiniklaim ni former President Duterte. Summary. Ito yung pinakabuod. The BSP does not need public approval to buy and sell gold because it is an independent financial institution with legal authority to manage the country's reserve. However, it remains transparent and accountable through official reports and audits. Malinaw na, mga kababayan, 'di ba? Na fake news si Tatay Digong ninyo. Malinaw na, mga kapatid, na hindi totoo ang sinasabi ni former President Duterte na nilulustay po ng Marcos administration ang gold reserve ng ating bansa. Ngayon, kung ayaw nyo pang maniwala sa sinasabi ko dito, isa lang ang masasabi ko sa inyo, mga DD shits. Hamunin nyo si Tatay Digong nyo na basahin yung konstitusyon, ng Pilipinas patungkol nga dito, mga kababayan, 'di ba? Sa sinasabi na di umano ang Bangko Sentral, ay independent body. 'Di ba? Nasa Constitution po 'to ng Pilipinas, mga kapatid. May binanggit din naman tayo dito, mga article, ng batas. Pwede niyo rin tingnan 'yan. Pwede kayong mag-research. 'Di ba? Kayo na mismo ang mag-research, ng kayo mismo ang makasaksi, na
ang sinasabi ni Tatay Digong nyo ay fake news at walang katotohanan. Hanggang dito na lang mga kapatid. Huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Adios.